song na to ay sinulat ni David nung siya ay nagkasala ng malaki. At alam na natin ang storya na to at hindi ko na ipapahaba dahil ang nangyari dito ay nagkasala siya ng malaki pero pinatawad siya ng mas malaki ng Panginoon. Isn't that great, mga kapatid? Nagkasala tayong malaki pero papatawarin tayo ng mas malaki ng Panginoon. At hindi lang yun, dahil magiging blessing to sa mga tao. Dahil magiging testimony natin tong pagkakasala natin. At malalaman nila ang gawa ng Panginoon sa ating buhay. Let's sing A Broken Spirit and a Contrite Heart. This is our sacrifice, our life. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward part. A broken spirit and a contrite heart. A broken spirit. A broken spirit and a contrite heart. You will not despise, yes, Lord. You will not despise, and you desire truth in the inward part. A broken spirit and a contrite heart. Nating awitin ng verse. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. But here's my heart, Lord, take and seal it for your courts above. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise, you will not despise. You desire truth, in one heart. Yes, Lord. A broken spirit and a contrite heart. A broken spirit, a broken spirit. Aking tinatawagan ng ating preacher. For sure, are you? You will not despise, you will not despise. Oh, you desire truth in the inward heart. A broken spirit and a contrite heart. You desire the truth. You desire the truth in the inward heart. A broken spirit and a contrite heart. Praise God. Hallelujah. Tayo manalangin. Purihin at sambahin ang ating Panginoon sa hapong ito. O dakilang Diyos, aming kanayang tinaraas at niluluwalhati sa aming kalagitnaan sa hapong ito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, aming sinasamba at pinupuri, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang aming tanging kalakasan, Panginoon, sa aming mga buhay. At Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tanging tagapagligtas, Panginoon, at patuloy na nagbibigay ng buhay sa katawang ito. Hallelujah. Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, mula ng kaninang umaga, Panginoon. Kung paano mo nawa kami kinatagpo kaninang umaga, paano mo ipinamalas ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa aming kalagitnaan kaganinang umaga. Nawa sa hapong ito, ay yun din naman ang iyong gawin sa mga buhay ng mga kabataang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang kumilos at gumawa sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, Panginoon. At nawa, yung mga salita, Panginoon, ay tumanim sa kanilang mga puso, Panginoon.
Nawa, Panginoon, ang iyong munting lingkod na magmabahagi na yung salita ay itago mo sa iyong likuran. Gamitin mo nawa ang labi kong ito, Panginoon, upang maghatid, Panginoon, ng mga nais mong ipabatid sa iyong mga kabataan sa hapong ito. At ang iyong kalooban lamang at ang iyong nais lamang, Panginoon, ang lumabas sa mga labing ito, Panginoon. O purihin ka namin, O Diyos, at sambahin ka, Panginoon. Ikaw lamang ang tinataas at pinupuri sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Minsan pa ang lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Hallelujah. At aking nang inanya ng bawat isa na makaupo. At aking kayong binabati ng isang magandang tanghali. At ako'y nagagalak na minsan pa ay makatayo sa inyong harapan. It's been a while nang ako'y makabahagi ng salita ng Panginoon sa inyo mga kabataan. At nawa ay tayo handa pa rin. Tunay ngang nakakaantok ang gantong oras dahil sa sobrang init. Pero nawa, ating inanda ang ating mga puso, handaan natin ang ating mga sarili na sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At yung medyo dyan sa bandang likod ay kung medyo mainit ay umabante na lang dito sa harapan dahil baka abutin din kayo dyan ng init mamaya. Kung okay naman, pwede naman kayo dito sa loob para hindi hindi masyadong mainit. At mamaya, tulad nga ng in-announce ng ating MC, ay tayo magkakaroon ng mga ilang pag-uusap patungkol sa mga ilang bagay sa ating mga project na ni-request ng ating pastor sa atin at sa mga ilang pang mga bagay patungkol naman dito sa ating pinagdarausan ng ating gawain. Pero bago yun, ako muna ay nais kong mangusap sa salita ng Panginoon sa hapong ito. Ating buksan ang ating mga Biblia sa libro ng Luke, chapter 8, verse 16 to 18. Ito ay isang parable na ibinahagi ng ating Panginoong Kristo Jesus. At ating basahin sa chapter 16 verse 16 ng chapter 8. Sabi rito, "No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light. For nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light." So verse 18, "Therefore take heed how you hear, for whoever has, to him more will be given. And whoever does not have, even what he seems to have, will be taken away from him." Praise the Lord. At aking papamagatan ng aking ibabahagi sa inyo sa hapong ito, ng true faith will come to the light. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa liwanag. Makikita at lalabas sa liwanag na yan. At dito ay isang parable ito na pinangusap ng ating Panginoong Kristo Jesus na nagsasabi na kung saan ang liwanag, pagka ito'y binuksan, ay syempre, ang isang normal na tao ay hindi naman ito ilalagay sa kung saan matatago at hindi magkakaroon ng bisa yung liwanag. Medyo dito ko harap kasi karamihan kayo nandito eh. Yan. So, hindi naman, ang isang normal na tao, pag nagbukas ka ng ilaw, ano bang ginagawa? Pag nagbubukas ng ilaw, saan inilalagay ang ilaw na yan? Siyempre kung saan kita at kung saan mag-illuminate ang isang lugar. Walang tao na nagbubukas ng ilaw at ito itinatago sa corner. Kaya naman sa cabinet, bubuksan mo yung ilaw pero nasa loob ng cabinet na walang masisinagan, walang maiilawan, kumbaga. At ang ating Panginoong Kristo Jesus ay nagsasabi dito sa parable na ito na ang liwanag na yan ay hindi lamang mag-i-illuminate kung saan siya na umilaw, bagkus lahat ng mga natatagong kadiliman, natatago na sa dilim, ay lalabas din, marireveal din. At itong mga bagay na ito ay sinasabi ng ating Panginoon na ang katotohanan ng salita ng Diyos na once na dumating sa puso ng isang tao, unang-una na ay ito'y magsisilbing liwanag sa kanyang buhay,
At ang lahat na nasa Kanya ay marireveal. Lahat yan ay lalabas, lahat yan ay kumbaga walang maitatago sa taong yan. Ang taong nakatanggap ng tunay na katotohanan mula sa Panginoon. Kung tayo ay totoong tumanggap ng katotohanan sa ating Panginoong Kristo Jesus, sa mga turo ng Biblia at sa turo ng ating Panginoon, ay hindi mo yan magagawang itago sa iyong sarili, una na. Pangalawa, yung mga tinatago mo sa iyong sarili ay lalabas din. Kaya kahit yung pinaka nasa sulok-sulukan na sikreto mo ay you can be assured na lalabas at mahayag. Hindi man siguro sa buong iglesia, pero sa mga taong malalapit sa iyo, makikita yan. Pangatlo, ang naisip kumbaga parang backstory lang to ng parable na ito, parang sinasummarize ko na sa inyo yung parable. Na mag-ingat ka na baka kung ano yung sa tingin mong meron ka ay mawala pa sa iyo. Yan ay nakapatuon din sa liwanag na natanggap mo, na ang katotohanan na natanggap mo. Kung yung katotohanan na yan ay tunay nga na tinanggap mo, ay kailangan mo itong ingatan. Dahil baka ito'y kunin pa sa iyo at pagka ito'y hindi mo iningatan ay maaari pa itong mawala sa iyo. Yan ang nais na ipakita sa atin. Isang bagay na pinakita sa akin ng Panginoon sa parable na ito ay konektado to doon sa parable of the sower. Itong parable of the revealed light ay directly connected sa parable of the sower. Dito ay pinakita, alam natin yan, ang parable of the sower, kung saan ang isang may nagsaboy ng mga binhi at sa iba't ibang klase ng lupa, lumapag ang binhi. Alam natin yan, yung iba napunta saan? Sa mga level 3. Saan napunta yung mga seeds na isinaboy? Yung iba napunta sa tuyong lupa, iba sa side of the road, sa iba naman sa matinik na kumbaga na lugar, sa isa naman ay sa isang magandang lupa. Dito, kung ating titignan, yung liwanag na sinasabi, ay kung ang binhi na iyan ay natanim sa isang matabang lupa, ano ba ang nagiging outcome? Ako'y umaasa na lahat na nandirito ay matatabang lupa. Matatabang lupa ba ang mga kabataan natin sa dako na to? Dahil kung hindi, ay para sa inyo yung verse 18 na sinasabi, therefore take heed how you hear. Dahil kung hindi natin i-examine ang ating mga puso, ay hindi natin malalaman kung yung puso ba natin ay talaga bang natanggap ang katotohanan na ating pinakikinggan. Now, kung ating itong i-connect ang parable na to ng revealed light doon sa parable of the sower, at kukunin natin yung verse 15 na kung saan sinabi dito, but the ones that fell, sa chapter 8 verse 15 pa, sa taas lamang, sabi, but the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Dito, aking ina-assume na lahat ay matatabang lupa. Ang mga nakatanggap ng binhi sa matambang lupa ay nag-bear fruit. Kumbaga naglabas ng mga lumabas ang isang magandang prutas. Kumbaga nagkaroon siya ng tumubo ang binhi na napunta sa matabang lupa. At tulad nga kung ating tong kukunin na kung i-connect natin siya na ang binhi na ito ay yung parehas na liwanag na sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus dun sa parable ng revealed light. Yung katotohanan na natanggap, na napunta sa mga matatabang lupa is the same truth na lilitaw at ang same truth na magiging liwanag ng buhay ng mga nakatanggap. Dahil kung totoong nakatanggap ka ng katotohanan sa iyong puso at ang puso mo ay
isang klase ng puso na mataba at hindi nasasakal ng kahit anumang hindi nasasakal ng cares of this world, hindi sa mabatong lupa, hindi sa tuyot na lupa, bagkus sa lupa na handang makinig at handang tanggapin ang mga salita ng Panginoon ng walang pag-aagam-agam o kahit walang pagdududa. Ay that same truth will be the light na sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus dito sa kanyang parable na revealed light. At isang bagay na ating kailangang maintindihan, no light shall arise if there's no seed that has been planted on a good soil. Walang liwanag na lilitaw, hindi magkakaroon ng liwanag ang ating buhay. Kumbaga hindi ka magkakaroon, hindi ka magsha-shine kung in the first place walang seed na natanim sa iyong puso. Kasi ano nga naman ang iyong ipapakita kung wala namang natanim, 'di ba? Wala kang iahayag, wala kang ilalabas sa mga tao sa sanlibutan ito kung first of all wala ka rin namang tinanggap. Kaya kung ating makikita na kung directly connected ang parable ng sower at ang parable ng revealed light. Dahil ang seed na ito, kung atin lamang titignan, kung ating lamang susuriin ang ating mga sarili, is the same light na laging lumilitaw at lumalabas. At sinasabi ng Panginoong Kristo Jesus sa verse 16 na pagka ang liwanag na yan, kung ang seed na yan ay nagliwanag na, hindi mo na dapat yan itago. Hindi mo yan dapat sarilinin ang liwanag na yan. Now, tatlong bagay ang aking nais ko ipakita sa hapong ito, at hindi rin naman ako masyadong mangungusap ng mahaba. Sikapin natin na matapos tayo ng medyo maaga dahil may mga pagkuusapan din tayo. At unang bagay is that God's truth must always be shown. Isang bagay na kailangan nating maintindihan bilang mga kabataan is that hindi lang tayo nakikinig dito, hindi lamang kayo nakaupo sa inyong mga upuan at nakikinig lang ng hindi naiintindihan at hindi itinatanim sa ating mga puso ang katotohanan na naririnig natin dito sa harapan. Dahil pagka ikay nakinig sa salita ng Panginoon, ngayon ay meron kang responsibility na ipakita yung inyong napapakinggan. May responsibility tayo na ilakad ang ating mga napapakinggan. May responsibility tayo na ipakita sa mga tao yung mga salita na ating napapakinggan at ating natututunan sa salita ng ating Panginoon. Ano ba ang mga natututunan natin sa salita ng Panginoon? Ano ba ang buhay na dapat ilakad ng isang mga kabataang Kristiyano? Ano ba dapat ano bang klaseng buhay ang dapat nakikita sa inyo, mga kabataang Kristiyano? Di ba? Kung may seed na natanim sa inyong mga puso at naniniwala tayo lahat ng ang mga puso na yan, mga puso nyo ay matatabang lupa, hindi dapat maitatago o hindi nyo dapat itinatago yung katotohanan na natanim sa inyong mga puso. Bagkus, anong dapat nyong gawin? Ang dapat nating gawin ay i-reveal, di ba? Sabi sa Matthew 5, verse 15 to 16, ito'y ano lang naman, mga cross-reference din nung ating binasang verse. Verse 15 and 16. Sabi rito, nor do they light a lamp and put it under a basket, but put on a lampstand and gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Praise God. Dito, ang seed na yan na natanim sa inyong buhay ay magsisilbing liwanag sa sanlibutan kung nasaan man kayo, kayo ngayon ang magiging liwanag. Di ba? Katulad na sinabi sa ating kaganinang umaga, na kung tayo ay nasa pagitan ng mga hindi mananampalataya, we have the responsibility to be the light of the truth of God. Ngayon, nasa atin ang responsibilidad na
to shine, to produce the faith that we heard from God, the truth that we heard from God. Kailangan nating ilabas at lumabas sa atin yung katotohanan na ating nadidinig. Kailangan hindi mo lamang siya sabihin sa iyong sarili na, Kristiyano na ako. Sapat na 'yon. Pag tinanong ako, ano ka ba? O sige, tanongin ko, Brother JL, ano ka ba? Ano ba? Born again ka ba? Catholic ka ba? Baptist ka ba? Pentecostal ka ba? Ano sasagutin mo? Di ba? Sasagutin natin, born again Christian ako. Pero, what does a born again Christian really mean sa atin? Lalo sa ating mga mananampalataya. Na tumatayo sa salita ng Panginoon, sa katotohanan ng Panginoon. Ano ba talaga ang isang born again? Pag sinabi ba natin born again is nagsisimba linggo-linggo? Ginagawa na yan ginagawa rin yan ng ibang churches. Nagpupuri sa Panginoon pag Sunday, yung iba pa nga tumatalon, meron pa dito sa harapan, dito pa sila nagtatalunan, nagtataas ng kamay, iba nakaluhod, umiiyak, ang daming kayang gawin ang ginagawa natin. Actually, hindi nga natin ginagawa yun. Nandito sa harapan, nagpapatira pa sa harapan ng Panginoon. Pero sa labas, ginagawa nila yun. What differs us? Ano ba yung truth na yan na sinasabi? O, diba? Pero tayo na pinapangaralan at sinasabi kung ano ba talaga ang katotohanan ng salita ng Panginoong Kristo Jesus. Na nabubuhay hindi lamang dahil para mapangatawan ang salitang born again, na lumalabas dyan na every time na lalabas, dinaano sa sarili, born again nga pala ako, kailangan kong lumakad na parang born again, may taimtiman na parang hindi ka makabasag pinggan. No. If we have the truth, hindi mo kailangan niyang laging sa sarili mo, nga pala, born again ako. Papaalala mo lagi sa sarili mo, hindi. Yan ay dapat lumalabas sa iyo naturally. Dahil natanim yan sa magandang lupa, and it will bear fruit. Kung ang isang seed ay natanim sa magandang lupa, ano ba nangyayari? Halos hindi mo na nga siya masyadong kailangang alagaan kung paano siya tutubo. Di ba? May mga seed na isaboy lang, minsan nga, nalaglag lang ng ibon. Pero dahil nalagay siya sa matabang lupa, kusa siyang tumutubo. Kusa siyang nabubuhay sa kanyang sarili. Dahil natanim siya sa magandang lupa. Now, sa ating mga puso, kung ang katotohanan na yan at natanim yan sa ating mga puso, at kung ang ating mga puso ay matatabang lupa, yan ay magbe-bear fruit, yan ay ilalabas sa inyong mga puso, at magliliwanag yan. Ipapakita niyan kung ano ang pagkakaiba ng mga kabataan na nasa denomination at mga kabataan na nandito dito, na nag-aangking mga mananampalataya ng Panginoon. Now, hayaan natin na ang liwanag ng Panginoon, ang liwanag ng katotohanan ng Panginoon ang mag-illuminate sa inyong mga buhay. Hayaan nyo na ang inyong buhay ay magsilbing, magsilbing liwanag sa lahat ng mga tao na makakasalamuhan ninyo. Mga kabataan, nawa sa hapong ito ay makita natin na hindi lamang dapat tayo maging mga Kristiyano pag andito sa loob ng gawain. Bagkus dapat lalo tayo maging Kristiyano paglabas sa ating gawain. Sa inyong mga eskwelahan, marami sa atin dito nag-aaral. At yung iba naman ay nagtatrabaho. At napakagandang blessing kung ang kasama mo sa trabaho ay mga kapwa mo ring mananampalataya. Pero bakit? Paano kung hindi? Then, that's always an opportunity to let your light shine. Lagi lalo na pagkat kayo ay nasa harapan ng mga unbelievers, mga nakakasama nyo yung mga unbelievers, that is always a perfect opportunity for your light to shine sa kanila. At magagawa nyo lang yan kung kayo talaga ay may liwanag na natanggap sa Panginoon. At sanay kayo na hinahayaan ang liwanag na yan na lumabas sa inyo.
hindi nyo itinatago. Minsan kasi, di ba, nakakahiya nga naman na parang pagka kinausap ka, puro na lang Panginoon ang lalabas sa bibig mo. Kung tayo nakakaramdam ng ganun, is that the light? Yun ba talaga? Yun ba ang katotohanan? Ganun ba ang nagiging produce ng pagkaalam ng katotohanan sa Panginoon? Di ba? Hindi. Dapat every time na pag ikay nagsasalita sa mga unbelievers, is naririnig nila ang pagpupuri mo sa Panginoon. Oh, napakabuti na Panginoon sa buhay ko. O ganito pa lang ang edad ko, pero nararanasan ko ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Yung magkakaroon sila ng eagerness, bakit ganito siya magsalita? Ba't parang laging may Panginoon, laging binabalik niya yung pasasalamat sa Panginoon, lagi niyang pinapupurihan ng Panginoon sa kanyang buhay. So talang, hindi pa, magkakaedad lang naman kami, parang ang dami-dami niya ng pinagdaanan. Because that's the truth. You need to witness. Lagi niyong dapat ipahayag sa katotohanan, sa salita ng Panginoon. Ang pagmamahal ng Panginoon na natanggap niyo, ang kaligtasan ng Panginoon na inyong tinanggap, ang kalakasan na lagi niyong tinatanggap sa Panginoon, it's worth testifying sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga katrabaho. Hindi dapat kayo mapigilan at sa pagka nakikita nyong mas kayo pa yung unang pagka nakitang kayo pa yung unang nai-stress sa mga bagay na hindi naman kailangan ka-stressan. Kayo pa yung unang makikitaan na, ano yun, natatakot. Bagus, dapat, di ba, parang kayo pa yung mas kampante, ano kayo, relax lang kayo, may gagawin ng Panginoon. Relax lang kayo, ang Panginoon ang bahala sa atin. Dapat sa atin nanggagaling, sa atin nagsisimula. Ang liwanag. Hindi tayo yung pumapatay sa liwanag. Pero ano ba nangyayari madalas? Lalo ngayon, sa sanlibutan ngayon, di ba? Mas maliwanag yung mga liwanag na paandap-andap. Ano ba yung liwanag na paandap-andap? Yung mga nasa denominational na mga pangangaral, mas maingay sila. Mas maano silang magpatotoo sa mga ginagawa ng Panginoon. Nasaan kaya yung mga tunay na mananampalataya? We have to let our light shine. For that light is the truth na nating natanggap. Kung hindi natin to hahayaang lumiwanag, baka mawala na lang yan na hindi nyo namamalayan. Nangihina na pala kayo, hindi nyo pa namamalayan. Nanlalamig na pala kayo, hindi nyo pa namamalayan. Dahil ano ba nangyayari sa liwanag, sabihin natin sa apoy, sa kandila, buksan mo yung kandila, takpan mo, ano mangyayari? Mawawala ang oxygen. Ano mangyayari? Mamamatay. Ano ba ang kinakailangan ng apoy para magtuloy-tuloy siyang lumiyab? Di ba oxygen? Sa science, di ba? Pag tinanggalan mo ng oxygen ng isang apoy, mamamatay siya. Ganun din sa atin. Kung hindi mo aalagaan yung apoy na nasa puso mo, yung binhi na tumubo at ngayon ay naglalagablab sa iyong puso, kung hindi mo yan iingatan at tatanggalan mo ng oxygen, mamamatay yan. Ano ba ang oxygen ng apoy, ng katotohanan sa ating puso? Ang salita rin ng Panginoon. Kung hindi mo yan ibababara, laging lalagyan lalagyan ng pag nagsisiga, yun nilalagay na para mas lalong gatong, di ba? Kung hindi mo yan gagatungan, hindi yan, mamamatay yan. Now, mga kabataan, hindi ko kayo sinisermonan, ha? Ito lamang ay pagpapaalala dahil kung ating titignan, kumbaga yung sanlibutan na ating pinamumuhayan ngayon ay kinakailangan. Now is more than ever. Kailangan lumitaw ang mga liwanag ng mga nasa buhay nating lahat. Ninyo, natin. Ngayon ang panahon upang lalo nating ipakita ang katotohanan na ating tinatanggap dito sa pulpitong ito. Dahil papalapit na ng papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon.
now more than ever, kailangan nyo lalong ipakita yung liwanag na nasa inyo. Kailangan nyo ipakita yung testimony na sinasabi nyo pagka nagte-testimony kayo sa harapan, na napakabuti ng Panginoon, ang Panginoon na nag-provide, ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon ang nagligtas, ang nagpagaling. Yes, dito mag-e-edify yan. Di ba mas mag-e-edify yan pag doon nyo din, i-testify din yan sa sanlibutan, sa labas, sa inyong mga kaibigan. Let the truth that you have be shown. Be always lit. Kumaga, nagbabaga, nag-aapoy sa inyong mga buhay. Tulad ng pangangaral, katulad ng laging sinat kanina, ang mundo ngayon ay nasa kadiliman. Ang mundo ay nasa madilim na sitwasyon. At tayo bilang matunay ng mga mananampalataya at mga anak ng ating Panginoon, dapat paglabas natin dito, we must be the light that lights throughout all the darkness. Natatanggalin ang kadiliman. Ano bang ibig sabihin ng darkness? Kung tutuusin, wala naman talagang darkness, dahil ang darkness ay absence lang yan ng light. Pag walang ilaw, madilim. Ibig sabihin, madilim. So, kung may ilaw, anong meron? Anong mawawala? Yung kadiliman. Ang darkness ay hindi siya, kumbaga, hindi siya laging nandyan. As long that there is light, there will be no darkness. Di ba? Kung yung titignan sa inyong mga tahanan, pagka kayo nagbukas ng ilaw, try nyo magbukas ng ilaw. Lahat ng nasisinaga ng ilaw na iyan ay wala kayong makikitang kadiliman, di ba? Pero pag pinatay nyo, lahat din nung nakikita nyo, nawawala. Kasi may absence ng ilaw. Now, tayo, bilang mga anak ng Panginoon na nagdadala ng liwanag ng salita ng Panginoon, hindi tayo dapat maging, kumbaga, yung parang antag dito, yung parang lagi kayong nakikimkim lang sa inyong sarili at hindi nyo inilalabas yung ilaw na yan. Dahil walang magagawa ang kadiliman pagka ang mga anak ng liwanag ay nagsimula ng tumayo at tumindig at magsabi na walang lugar ang kadiliman sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong sambayanan, sa inyong community. Once na tinayuan nyo ang salitang iyan, darkness will have no place to hide. Dahil yung buhay nyo mismo, yung liwanag. At kung magtutuloy-tuloy ang liwanag na yan, ay walang kadilimang babalot. Walang kadilimang kayang dumikit. So, mga kabataan, sa unang part na ito, na God's truth must always be shown. Kailangan natin laging tandaan at ating isa puso na ang katotohanan na ating natanggap sa Panginoon ay dapat lagi nating sinasabuhay, sinasambulat sa lahat, sinasabi sa mga tao sa ating paligid, itinetestify, for that is how we glorify our God. Lagi nating dapat lahat ng lumalabas sa ating bibig ay pagpupuri sa Panginoon, lumalabas sa ating bibig, lumalabas sa ating buhay ang pasasalamat sa Panginoon. Sa ganyang mga bagay, na ipapakita natin at na ipapamalas natin ang liwanag kung paano sinabi dito ng Panginoong Kristo Jesus na nasa lampstand ang ilaw na kung saan pagpasok ng mga tao ay nakikita kaagad nila. Dapat maging ganun ang ating mga buhay. Na pagka may tao ka nakakasalamuhan, nakikita kaagad nila ang liwanag ng buhay ng Panginoong Kristo Jesus sa atin. Nakikita kaagad nila ang katotohanan na nasa ating buhay, na ang buhay natin, parang na-illuminate sila na iba ang buhay ng mga taong ito. Kung ating makakasanayan na laging ilakad ng ating buhay sa ganyang paraan, I can assure you, mga kabataan, na darkness will have no place. Pangalawang bagay, sa chapter 17 nito, God's truth reveals all that is hidden. Alam nyo, ang isang bagay na pwede lamang magpigil sa pagliwanag ng katotohanan sa ating buhay
is kung meron tayong mga maliliit, may mga bagay tayong pilit na itinatago sa liwanag na yan. Hindi natin magagawang ilabas ng buo ang liwanag na ating tinatanggap, ang katotohanan na ating tinatanggap, kung meron tayong hini-held back na mga maliliit na sikreto sa ating buhay. Dahil yung liwanag nga na yan na nasa inyo, is yung liwanag na mismo na yan ay mag-illuminate sa every nuts and crannies ng inyong buong pagkatao. Walang maliit, walang kahit anong sikreto ang maitatago nyo sa katotohanan at sa liwanag ng salita ng Panginoon. Maaring naitatago nyo yan sa inyong mga kaibigan, natatago nyo yan sa inyong pamilya, pero hindi nyo yung matatago sa ating Panginoon. Hindi nyo yung maitatago sa katotohanan, sa salita ng Panginoon. Lagi yan may kumbaga, ang salita ng Panginoon lagi ang magre-reveal niyan. Magugulat ka na lang, ipinapangaral na pala sa pulpito, yan yung tinatago kong sikreto, bakit parang alam ni pastor? Bakit ganun? Parang alam ng aking youth leader. Bakit alam ng mga senior youths na parang yan yung sikreto ko Wala naman akong pinagsasabihan. Dahil nire-reveal yan ang salita ng Panginoon. Walang alam yung inyong mga ate at kuya, pero may alam ang Panginoon. And God will always reveal yung mga secrets natin. Minsan pagka naririnig nyo sa pulpito, yung mga tinatago-tago ninyong sikreto, yun ang pagpapaalala ng Panginoon na alam niya yung sikreto na tinatago mo. And it's about time to let that secret go. Pag paulit-ulit yung naririnig sa pulpitong ito, paulit-ulit yung naririnig na pinapaalala sa inyo ng inyong mga nakakatanda sa inyo, kahit ng inyong mga kaibigan, na hindi nyo naman sinasabi. That is God reminding you that to let that secret go. Bitawan mo. Ini-illuminate na yan ng Panginoon at it's about time to let it go. Kasi walang sikreto ang naitatago. Kahit pa ikaw ang pinakamagaling magtago ng sikreto, hayag ka. Ang iyong buhay ay parang isang open book sa mata ng Panginoon. Kahit pa patay-patayin mo yung ilaw sa mata ng Panginoon, kita yan. Kahit pa sa kasuluk-sulukan ka ng bahay mo magtago, para lang itago yung sikreto mo, sa katotohanan na salita ng Panginoon, lalabas at lalabas yan. Sabi sa Mark 4:22, Mark 4:22, for there is nothing hidden which will not be revealed, nor has anything been kept secret, but that it should come to light. Walang mga bagay na itatago na hindi na ilalabas. Maaring naitago mo lang yan for certain amount of time, pero ang Panginoon talaga ang maglalabas. Lalo kung yan ang mga tinatago na yan ay mga petty sins, mga iniisip nyong white sins or white lies, or mga bagay na hindi naman iniisip, hindi nakakaapekto sa inyong buhay. Yan ay i-reveal pa rin ng Panginoon. Kaya kung tayo bilang mga kabataan at naniniwala na ating puso ay matabang lupa sa salita ng Panginoon, yung liwanag na nasa atin, pagka yan na nagsimulang magliwanag na, huwag mo nang itago, huwag mo nang piliting itago yung mga kasalanan na ayaw mong pang bitawan, mga kahinaan na ayaw mong pang bitawan, na ayaw mong isuko sa Panginoon, yung mga kaisipan na ayaw pang isuko sa Panginoon, huwag mo nang panghawakan niya yung mga bagay na yan. Let the light of the truth of the Word of God illuminates every nuts and crannies dito sa katawan natin ito, at sa ating buhay, sa ating pag-iisip, sa ating puso. Lahat na yan ay hayaan mo ang liwanag ng Panginoon ang sumakop. Dahil pag yan ay ginawa mo, I can assure you,
na masasabi mo makikita mo na ikaw ay magsisimulang lumakad, na may liwanag na dadala. May dala kang salita, may dala kang encouragement, at may dala kang, kumbaga may dala kang mga testimony para sa Panginoon. Alam nyo, kung tayo lamang ilalakad na walang tinatago o walang kumbaga hinahayaan natin ang liwanag ng Panginoon ng mag-luminate sa ating buhay, kahit yung mga kasama nating unbeliever, makikita yung mga bagay na yun. They will start to notice na pagkakasama mo sila, they will feel na parang napakagaan mong kasama. They will feel na parang pagka nag-open sila sa'yo, kaya mo silang sabihan ng mga bagay na patungkol sa ma-encourage mo sila sa salita ng Panginoon. Dahil ikaw nga yung liwanag, mga tao rin sa paligid mo, ang darkness sa kanilang buhay ay natatanggal. Nawawala. Kumbaga, dahil sila'y nalalapit sa iyo, mas lalo silang nalalapit sa liwanag ng Panginoon din. At yan mangyayari kung ikay hindi magtatago din naman sa liwanag na yan ng ating Panginoon. Yan mangyayari lamang kung tayo ay hindi nating i-held back yung mga bagay na gustong i-reveal ng Panginoon, yung mga bagay na gustong maalis ng Panginoon sa ating buhay. Alam ko mahirap, masakit. Minsan parang nakalakihan na natin yung mga gantong bagay, napakahirap bitawan. Pero it's about time na pagka nakikita natin na ito'y pilit na pinapakita at inaalis na sa atin ng Panginoon, let go. For your light to continue to shine. Na lalo pang mas mag-illuminate yung liwanag na nasa inyo, you have to let go of the things na naghihinder sa liwanag na yan ng Panginoon sa inyong buhay. Sabi sa Matthew 10:26, Therefore, do not fear them, for there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be known. Okay, matakot na yung mga bagay na tinatago ay malalaman at malalaman yan. Lalabas at lalabas yan. Isang bagay na ating laging kung ang liwanag ng Panginoon ay nasa atin, makikita nyo na lang na at hinahayaan nating mag-illuminate ito sa ating buong buhay. You will start to realize na yung mga bagay, marami ka rin palang, marami ka pang mga petty na kasalanan na nandiyan pa, makikita nyo na lang yan bigla. Dahil hinahayaan nyo yung liwanag ng Panginoon na i-reveal ito sa inyo. And then, pag nakita nyo ito, let go. Dahil you have to be the light that shines and nag-aalis sa anumang kadiliman sa sanlibutan na ito. Oo, hindi natin lahat sila maliligtas at hindi rin naman lahat talaga tatanggap. Pero tayo ay may obligasyon na ibahagi yung katotohanan na ating natanggap din naman. For that is our role. Ay pangalat ang salita ng Panginoon. I-testify ang paggawa ng Panginoon. Ipaalam sa buong mundo kung ano at kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Pangatlo, itong bagay na ito ay ito yung nagkokonekta lalo dun sa parable of the sower at dito sa revealed light, ay make sure what you have is God's truth. Itong bagay na ito, sabi dito sa 18, therefore take heed how you hear, for whoever has to him more will be given, and whoever does not have even what he seems to have will be taken from him. Anong ibig sabihin nito?
Kung tayo ay naniniwala at na may binhi na natanim sa ating mga buhay, sa ating mga puso, kailangan natin ding maintindihan at kumbaga ma-make sure na yung binhi na yan ay natatanim ng tama sa ating buhay. Unang-una na, at masituit na yung binhi na yan ay hindi nako-coveran nasasakal ng ano pang mga bagay na maaring hindi siya tumubo. Katulad doon sa parable of the sower, yung isang binhi na napunta sa mga weeds and tares. Diba? Hindi siya nagkaroon ng chance sa tumubo dahil nasakal siya ng mga weeds and tares. Now, tayo sa atin, mga buhay, mga kabataan, kailangan natin masituit na yung tinatayuan ninyo is unang-una, totoo. Pagka tinanong kayo na, bakit yun, pare-parehas naman tayo nananampalataya sa isang Diyos Di ba? Yan naman ang madalas nating naririnig. Pare-parehas naman yan. Lahat naman yan tumatawag lang kay Jesus Christ. Talaga ba? Kayo tatanungin ko, lahat ba ng relihiyon sa sanlibutan ay tumatawag sa Panginoong Kristo Jesus? No, di ba? Parang ipinapakita nila na tumatawag sila sa Panginoong Kristo Jesus, pero hindi naman talaga. Now, yun na isang bagay. You have to make sure na yung tinatayuan nyo is totoo at tama. For you to light up, para magliwanag ka, kailangan mo masituit na yung isang bagay na yan ay totoo at tama. Dahil magiging confident ka lang kung totoo at tama yung tinatayuan mo. And if you are confident na totoo at tama yung tinatayuan mo, then you will shine. Magsisimula mong ipamuhay, magsisimula kang lumakad na may dala-dala ang liwanag na salita ng Panginoon. Dahil you are confident that you have the truth. Pagka hindi ka confident na hindi mo dala-dala yung katotohanan, hindi mo ibabahagi yung salita ng Panginoon. Hindi mo ibabahagi yung nasa iyo. Dahil unang-una, ikaw mismo, hindi ka tiwala doon sa napakinggan mo, hindi ka tiwala doon sa natanggap mo, paano mo ibabahagi? Diba? You can only share what you are confident about. Pagka confident ka na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay tumatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, then you can confidently stand on your faith. And you can confidently stand with the light na dala-dala mo. Now, ano bang pinatutunguhan dito ng Panginoon? Dahil may mga tao, minsan, pati nandirit. Kasi di ba, meron nga tayo may true believer, may unbeliever, may make believers. Sila yung mga tao na parang sa kanila ay pag nandito ay parang kumbaga banal, pero pagka talagang pagdating sa labas ay wala naman talagang dala-dala. Kumbaga nandirito lang para lang masabing sisimba. No, yung isang bagay na yun ay maaaring mawala pa sa kanya. Di ba? Pagka hindi ka, ano bang ginagawa sa puno na hindi nagbubunga? Di ba? Tinatagpas yan. Ano bang unang gagawin niya? Titrimin mo para gagawin mo lahat para bumunga. Pero pag hindi siya nabunga, anong gagawin? Bubunutin. Now, ganun ang isang bagay sa atin. Kung ang katotohanan na ating tinanggap ay hindi mag-manifest sa atin, maybe it's about time to trim it up. Kailangan lumabas. Kailangan magsimula itong mag-manifest sa atin for you to be confident. Mga kabataan, kumbaga, kailangan natin maging confident sa mga salita na ating unang-una pinag-aaralan. Lalo sa level 3, di ba? Ano bang pinag-aaralan ninyo ngayon sa level 3? Kaya kayo ini-equip for you to be confident sa dala-dala niyong salita. Na pagka kayo kinausap, you can stand firm and you can testify yun sa inyong pinaniniwalaan at tinatayuan na salita ng Panginoon. Dahil pagka hindi kayo equip,
hindi pa kayo unang-una, hindi kayo makakapagsalita, hindi kayo makakatayo sa inyong pananampalataya, at masisway kayo sa inyong pananampalataya. Yung katotohanan na maaring natanggap nyo, pero dahil hindi kayo equip, maaari pang mawala. At maaari ka pang madala sa maling paniniwala. Lalo sa inyo mga kabataan, kaya iniingatan ng inyong, kaya kayo pinag-aaral ng kung mga kwento dito sa Biblia, hindi lang para malaman nyo kung ano ba yung mga nangyari kay Moses, kay Haring David, sa mga characters dito sa Bible, hindi lang yun. Pero kaya itinuturo ito sa inyo para makita nyo yung katotohanan ng salita ng Panginoon, yung katotohanan na tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Kristo Jesus, na ngayon na tayo ay slave na ng Panginoong Kristo Jesus, at tayo ay ngayon ay may obligation na magbalik ng papurit pasasalamat sa Kanya. At itong mga katotohanan na ito ay yung magtatayo sa inyo para kayo rin naman ay magsimulang magsalita at kayo rin naman ay magsimulang magliwanag. Dahil kung ang iniisip nyo kaya kayo tinuturuan ay para lang makabisado nyo yung from Genesis to Revelations, hindi. Hindi yan yung main goal. Ang main goal niyan ay magawa nyong i-testify yung naririnig nyo dito sa loob. Dahil yung makakausap nyo dito sa loob, mananampalataya na yan lahat. Ang magagawa nyo sa kanila is to edify. I-edify nyo sila sa inyong mga testimonies, sa inyong mga encouragements. Pero tayo ay tinuturuan ng salita ng Panginoon, hindi lang para sa mga tao dito sa loob, pero para sa mga tao na nandun sa labas. Na sila ay ikaw ay magsimulang tumayo sa katotohanan na iyong tinanggap. Na ikaw ay simulang magtumayo sa mga salita ng Panginoon na iyong nadidinig. And let what you hear be fruitful. Mag-produce ng fruits and magbigay sa inyo ng confidence to stand. Kaya tayo pinag-iingat ng Panginoon dahil maaring kung hindi ka mag-equip o hindi ka mag-iingat sa iyong nadidinig at sa iyong ipinapasok sa iyong sarili, maaari yung maka-apekto sa liwanag na meron ka. Maaring yung liwanag na imbis na maglalong maglagablab ay unti-unting pumapatay sa iyong apoy. Dahil nagsisimula kang magpasok ng mga iba't ibang ideologies, iba't ibang pananaw na baka nga naman tama to, pwede to. Paghahaluin ko ng konti dito sa katotohanan na alam ko. Hindi na siya. Kumbaga, nag-a-add ka na ng strange na apoy sa iyong buhay. And it will cost you. Maaring yung natanggap mo na ay mawala pa. Maaring yung natanggap mo na ay mabitawan mo pa dahil sa mga bagay na sumasakal, o maaring sumakal. Kaya mga kabataan, nawa sa hapong ito ay kailangan nating laging alalahanin na tayo ay nandirito, nakaupo kayo dyan, hindi lang kayo basta nakikinig. Bagkus dapat kayo naiintindihan ninyo at isinasabuhay nyo. Hinahayaan nyo na magbunga yung mga napapakinggan ninyo sa pulpitong ito. Magbunga yung mga napapakinggan nyo sa inyong mga teachers, magbunga yung inyong inyong mga nababasa sa salita ng Panginoon. Dahil yan, mga salitang iyan, ang magbibigay sa inyo ng confidence to stand sa labas and to illuminate yung mga tao sa inyong paligid. Dahil kung hindi yan, mananatili lang yung liwanag natin dito sa apat na kanto ng building na ito. At pagdating sa baba, patay na uli. Paglabas sa labas, patay na uli. Dahil wala tayong confidence, wala tayong tumatayo. Hindi nakikita dahil pinapatay natin. Pero once na ikaw equip, once ikaw ay nagsimulang hayaan ng salita ng Panginoon na bumunga at lumabas at magliwanag sa iyong buhay. Paglabas mo, hindi mo na kailangan patayin hindi mo na mapapatay at hindi mo mapapatay ang liwanag na nasa iyo kung saan na itong lalabas. So, mga kabataan, sa hapon na ito ay nawa tayo ay magsimulang lumakad worthy
of our calling. Tayo iniligtas ng Panginoon, hindi lang para magsama-sama, pero tayo iniligtas para tayo rin naman ay lumabas at magsabi sa labas at ipahayag ang katotohanan ng salita ng Panginoon sa mga tao sa labas. Yan lamang ang nais ko ibahagi sa hapong ito. At akin na niya about isa na tumayo at hindi na rin naman ako magpapaawit. Tayo manalangin at tapos aking ibabalik sa ating MC. Ang dakilang Diyos, ang kanayang pinapasalamatan sa hapong ito. Sa iyo lamang, O Diyos, ang mga papuri, pagsamba at pagluluwalhati, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kung kami nga ay tumanggap ng katotohanan mula sa iyo, ang katotohanan na ito ay magliliwanag sa aming mga buhay. At kung hindi pa ito nagliliwanag, Panginoon, let your light shine, Panginoon, sa aming mga buhay. Tanggalin mo nawa, Panginoon, ang mga takot sa amin, Panginoon, at tanggalin mo nawa ang mga pag-agam-agam at mga doubt sa aming mga buhay, Panginoon. And let us walk according to your will, Panginoon, at kami ay tumayo at tumindig sa katotohanan at sa pananampalataya na aming natanggap, Panginoon, mula sa iyo. O Diyos, pinupuri ka namin sa hapong ito. Tunay nga, Panginoon, na kami ay iyong kinatagpo, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ay nangungusap at patuloy na nagbibigay na encouragement sa iyong mga kabataan. O tunay nga, Panginoon, na aming nakikita na this is not the time para kami ay mag-held back ng aming mga pananampalataya bagkus itong panahon na aming isiwalat at aming i-testify ang iyong kabutihan sa aming buhay at kung anong kaya mong gawin sa buhay ng mga tao, Panginoon. O Diyos, aming pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang, O Diyos, ang pinupuri namin at sinasamba sa pangalan namin, Panginoon Kristo Jesus. Amen, amen. Hallelujah. At akin ang binabalik sa ating MC at mamaya tayo ay magkaroon ng mga